morning, Lifers! This is Pastor Mark Anthony Madali at isang pa welcome po kayo sa Lighthouse International Fellowship sa ating gawain through online. So ayan po, last week po kung napanood nyo po yung aking video, so ang message sa atin ng Panginoon is do not be anxious. So I hope naka-encourage sa inyo. Then, ito po, sa second week natin, may mensahe pa ng Panginoon. Hindi naubusan ng mensahe ang Panginoon, lalo na sa pinagdadaanan ng ating bansa. Nakikita ko lang din na ito rin yung mga way para i-maximize natin na gamitin yung mga ating social media, mga cellphone natin, kasi minsan nagagamit na lang natin siya sa kung ano-ano na lang. But ito, pinalo ng Panginoon na ganito yung setup natin para naman yun nga, lahat ng bagay, lahat ng meron tayo ay magamit natin to give Him glory sa ganitong way. At ngayon po, sa umagang ito, gusto ko lang po i-share sa inyo ang ating pag-uusapan. So yan po, ngayon po ay diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Kung meron po kayong Bible, pwede po bang buksan ninyo sa Juan Kapitulo 6, 1 hanggang 15 po. 15 po. Ang hirap magtagalog. So, Juan chapter 6 verse 1 hanggang 15 po. So, Tagalog Bible po tayo ngayon. Magandang balita. So, yun po. John chapter 6. Kung may Bible po kayo, sabayan niyo po ako na basahin. Sabi po dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa sa Galilea, at tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa may mga sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya yun upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may 25 tinapay na cebada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Upuin niyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo ang lugar na iyon, umupo ang mga tao. Sa kanila may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. So yun, take note, mga lalaki pa lang yung 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Kakain ang lahat at nabusog. Na makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin nyo ang lumabis ng di masayang. Ganoon ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na cebada. Verse 14. Na makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siya muli at mag-isang umakyat sa bundok. Sige po, atin pong ipanalangin.
ang salita ng Diyos na ating pagsasalu-saluhan sa umaga ito. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, minsan pa kami po ay dumudulog sa inyo sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Ay humihingi po kami ng gabay, ng patnubay, Panginoon, upang mabatid namin, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, kung bakit nangyayari, Panginoon, yung miracle, Panginoon, mga milagro, Panginoon, na aming inaasam, Panginoon, lalo na sa sitwasyon namin ngayon. Lord, wala pong imposible na kami po ay makaranas ng kapayapaan, kagalingan, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. At lahat yun kiniklaim namin, Panginoon, na pangyayarihin, and in-acknowledge namin ang iyong banal na spirito na siyang kikilos ngayon sa oras na ito, na siya magpapaunawa ng lahat sa amin sa pamamagitan ng makapangyarihan mong salita. Ito'y aming dinadalangin sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So, ayun po, ang ating pinag-usapan ay sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 1 hanggang 15. So, ang title po nito, limitado, pero may milagro. Yan. So, yun po yung pukaw ng attention ko habang minimeditate ko itong pinag-usapan natin. Yun. Nakita natin yung mga miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus doon. So kung napanood nyo na po yan sa mga palabas, di ba, lalo na pag mga Semana Santa, o di ba, nakita natin kung gaano nakaka-amaze yung ginawa ng Panginoon yung pagpakainin yung 5,000 tao. So ayun, pag-usapan natin ngayon patungkol sa miracle na ginawa ni Jesus. Yung the whole text na nabasa natin. Ito ang tanong, anong initial reaction mo kapag nakakakita tayo ng large crowd? Ayan. Diba? Ako personally, dati hindi talaga ako sanay humarap sa crowded na tao. Talagang mahiyain ako, ganyan. Then ito, kung lalagay natin sarili natin doon sa mga disciples na kasama ni Jesus, diba? 5,000, pero yung 5,000 na tao, higit pa kasi mga lalaki, 'di ba? Sinabi kanina doon, naka-highlight, mga lalaki pala. Nakita nila yung malaking crowd na 'yon. Then na problema yung mga kung paano nila papakainin. Then tayo, 'di ba? Kahit nga lang sa bahay natin, 'di ba? Minsan may mga unexpected tayo ng mga bisita na darating, 'di ba? Ano yung initial reaction natin? Diba, magugulat tayo dahil minsan madumi yung ating bahay. Diba, yung last minute biglang maayos agad natin. Then pangalawa, diba, saan kaya tayo hanap ng pagkain? Yan yung common, diba? Yan yung culture kasi natin mga Pilipino, na pag may darating sa atin, talagang pinapakain din natin. Then hindi rin kaibahan sa kultura nila Jesus, na yun, sa bahay ng mga Hudyo, na pinagsisilbihan din nila. So, ayun po. Ano yung initial reaction mo, di ba? Nagugulat ka, nabibigla ka, natataranta ka, di ba? Last time, parang yung pinag-usapan natin, kakaroon ka ng anxious, di ba? Nag-aalala ka, di ba? Nag-worry ka kung paano. So, ganoon din po yung naranasan ng ating mga disciple na kasama ni Jesus, si Philip at si Andrew. Ayan. So, ito po, para hindi tayo mawala sa ating pinag-uusapan. So, sino ba yung mga karakter dito? Diba? Yan. Para titingnan ko sino yung nagbasa sa mga manonood nito. Diba, ang karakter dito si Jesus. Pangalawa si Andrew. Pangatlo pala si Andrew. Ikaw yata hindi nagbasa-basa. Pangatlo si Andrew. Pangalawa si Philip. Tapos yung batang lalaki. And then yung large crowd na 5,000 na kalalakihan. Pastor, anong pangalan yun? Ay, hindi ko sasagot. Napakarami yung 5,000. So, basta 5,000 na lalaki. Then, may mga kababaihan din, matanda, bata. So, higit sa 4,000. So, yun po yung mga karakter dito.
Then, ayan po. Nagtanong si Jesus doon. Diba? Nakaka-curious yung tanong ni Jesus. Diba? Bagamat, alam na ni Jesus yung gagawin niya, alam niya na kung paano niya mag-miracle. Pero ito yung kagandahan sa tinatanong tayo ng Panginoon. Based doon sa kakayanan natin. Ayan. And Jesus asked his disciple named Philip, question, saan kaya tayo nakakabili ng tinapay? Bakit niya tinanong si Philip? Kasi si Philip ay taga doon mismo. So, alam niya yung mga kalakaran sa lugar na yon. Then, hindi lang yon. Siya kasi yung may hawak ng pera. Siya yung accountant. Biruin mo, anong tinanong siya ni Jesus? Sabi nga, is 200 denaryo. Or sa ibang translation ng Bible. O sa God's Word yata yun na translation. Sinabi doon ni Philip, even yung 8 months na budget nila, mapoprovide, hindi rin mapoprovide kahit kakaunti lang, kahit kakaunti yung hati. So, galing, no? Na-calculate niya na agad yun, 5,000. Hindi kakaya. Diba? Within 8 months na budget nila. So, na problema. Pero, hindi sinabing wala, pero meron. Another disciple, si Andrew. Meron siyang sinuggest yung bata, di ba? Yung Panginoon, sabi niya. Meron po dito yung batang lalaki. Meron siyang dalang 5 isda, 5 tinapay. So, ayun, meron din. Same sila sumagot na meron. So, common sa atin yung mga Pinoy, pag inuutangan tayo. Diba? Kaso problema sa atin, sinasabi natin wala kahit meron. Diba? Utang ako ng ganito. Wala eh. Wala kahit meron. Diba? Hindi natin sinasabi yung totoo minsan. So, ganun minsan tayo mga Pinoy. So, yun nga, sinuggest ni Andrew na itong batang lalaki may dala. So, dito, ito yung naging instrumento ng Panginoon kung paano niya ginamit yung kanyang miracle. Ayan. Ang tanong, ano yung purpose? Bakit ginawa ni Jesus yung miracle? Diba? Kasi maraming tao, pagdating sa usapang miracle, yun nga, ang hilig natin sa mga milagrong bagay. Yun lang din naman yung purpose kung bakit tayo naniniwala minsan sa Diyos. Kasi may milagro. Diba? Minsan nga, may mga napapanood tayo, yung mga nagpapagaling na tao, ginagawa rin nilang Diyos. Kasi may kapangyarihan. Gumagawa rin ng milagro. Pero ito, ano may purpose? May main purpose kasi may tinuturo din sa atin kung bakit may miracle at talagang meron siyang dahilan kung bakit siya nangyayari. So, ang pinaka naman dito, lantad naman na dahilan is kasi nga may pangangailangan, 'di ba? Pero may 3 P sa puntos natin ngayong umaga. Una po, P is masasabi ko po ay may miracle dahil may pananalangin. Ayan. So, bakit ko sinabing may pananalangin? So, nakita natin doon sa kwento, si Jesus is, ano pong ginawa niya? Bago siya nagpakita ng miracle, nagpray po siya. So, mababasa po natin yun sa verse 8. Di ba yan? No? Sinabi po dito, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad, kapatid ni Simon. Kaya sa verse 9, mayroon po rito isa batang lalaki na may dalang 5 tinapay at cebada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Ayan. Ang ginawa ni Jesus, inutusan niya, ayan, paupuin nyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamoy lugar na yon. Ayan, umupo nga yung mga tao sa kanila at umigit, kumulang 5,000 ang mga lalaki. Ito na, sa verse 11, kinuha ni Jesus tinapay at matapos magpasalamat, nanalangin. Pinagpasalamat ni Jesus yung pagkain na yun. And then what? Anong nangyari? Yun, minsan kasi ito, milagro. Yung gusto natin yan, miracle. Pati iba kasi yung paggamit ng miracle. At iba-iba rin yung paano ito i-demonstrate.
ng Panginoon sa atin, 'di ba? Meron yung iba-iba, yung sa una, 'di ba, yung mga previous scenario, 'di ba, si Jesus yung tubig ginawa niyang alak, 'di ba? Meron yung may sakit, 38 years, yung paralytic pinagaling niya, 'di ba? So iba't iba kapamaraanan. So ayun po, ang ginagawa ng Panginoon, nananalangin siya. So minsan, yun nga, balikan ko lang po yung sa paralytic, 'di ba? Yung sa senaryo po na yun, doon sa chapter 5 ng Juan, pag nabasa nyo po yan, the whole chapter, at alam na Jesus yung kalagayan ng paralytic doon. Then, anong ginawa ni Jesus? Tinanong niya pa, 'di ba? What do you want me to do? Sabi ni Jesus. Parang, Lord, nakikita mo na yung kalagayan ko eh. Ba't mo pa ako tatanungin, 'di ba? Ito kasi, minsan gusto ko ni Lord na sinasabi natin, nagtetel tayo sa Kanya ng story para matulungan niya tayo. Gusto ni Lord, kinakausap niya tayo. Nakikipag-usap tayo sa Kanya. Humihingi tayo sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya. So, yun po yung napakagandang mangyari na bago tayo mag-ask ng miracle. Lagi ang ginagawa, kagaya dito sa senaryo na to, anong ginawa ni Jesus? Included yung pasasalamat. Saka sinabi rin sa ilang aklat ni Apostol Paul, kapag magpe-pray tayo, pasalamatan mo na. Diba kasi itong problema sa atin, late kasi tayo minsan ma-appreciate. Saka lang tayo magpasalamat pag nakita mo na, nakuha mo na. Diba? Maganda yung pasalamatan mo na kasi pino-force mo si Lord na ibigay sa'yo, diba? So, depende rin sa purpose. And anong motive mo, bakit mo pinagpipray yung isang bagay. Pero ito po, katangian ng Panginoon na bago siya magpakita ng miracle, nanalangin siya. So, napakalaga po, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, napakahalaga po ng pananalangin ng bawat Kristiyano, bawat mananampalataya. Dahil, ito po yung sandata natin. Kasi ang kalaban natin ay hindi rin natin nakikita. So, ito ay labanan ng faith. Diba? Kailangan po, sa pagkakataong ito, is mas nangingibabaw sa atin yung pananampalataya. Diba? Faith versus fear po ito. So, let our faith be magnified than our fear. Yun po. So, ito, na first point natin ay prayer po. Ang second point po natin is may miracle dahil may, ito P, pangalawang P, pangangailangan. Ayan. So, nakita po natin dito na meron po talaga silang pangangailangan. Ayan po. So, 5,000 ba naman yung pakakainin mo? Talagang kailangan. So, ito lang yung kagandahan sa senaryong ito na pinakita ng Panginoon yung kanyang miracle after niya manalangin. So, ayun. Si Jesus, hindi lang siya concerned sa ating eternal, 'di ba? Yung ating buhay na walang hanggan. Concerned din siya sa ating temporal necessities, 'di ba? Yung pagkain, inumin, damit at matitiran or yung araw-araw nating pangangailangan sa buhay natin dito sa lupa. So, ito po ang kagandahan. If you follow Jesus, He is accountable for you. Napaka-accountable ni Lord sa iyo. Tingnan mo yung mga tao na nag-follow sa Kanya. Diba? Hindi sinabi ni Jesus na, huwag kayo sumunod sa akin. Diba? Mato-Tom Jones lang kayo, magugutom lang kayo. Hindi ko kayo kaya pakainin. Diba? Naghanap ng relief goods. Diba? Parang ikaw na nanonood, nagagalit ka sa mayor mo kasi wala pa pinadala. So, ganun din yung mga tao, 'di ba? Relate match ka dito sa pinag-uusapan natin. May relief goods dito, 'di ba?
Parang mayor lang yung peg dito ni Jesus. So, ayun. If you follow Jesus, you can ask what you need but not what you greed. Ayan, linawin ko lang. Pwede mo mag-ask kay Jesus ng iyong pangangailangan. Hindi yung luho o yung greediness mo. Ayan. If we ask God or praying to God, 3 things lang naman yung possible na isagot sa atin ng Panginoon or ni Jesus. Diba? Yung yes, no, wait. Bakit yes? Ayan. If Jesus say yes, diba may kanta nito? If Jesus say yes, nobody can say no. Ayan. Pag sinabi ni Jesus yes, meaning na nasa tamang panahon na yung pinagpe-pray mo. Nasa tamang motivation ka. Diba? Tama yung pinanalangin mo. At alam ng Diyos yung pinagpe-pray mo is kailangan mo, makakabuti sa'yo. At the same time, baka nga nakakapagbigay pa sa Kanya ng kapurihan. Ito naman, pag sinabi ni Jesus na no, ayan. Pag sinabi naman ni Lord na no, much better din. If the Lord doesn't want to answer your prayer, ayan, ito kailangan mong gawin. Evaluate mo yung prayer mo. Ano bang klaseng prayer ang meron ako? Kasi nakita ni Lord, good ba to para sa akin? Right time ba to para ipag-pray ko? Or it's all about my greediness and not my need, diba? Minsan kasi nagpe-pray tayo ng sports car, ayan, pero di ka naman marunong mag-drive, wala ka pang lisensya, nagpe-pray ka ng iPhone X, pero yung bayarin mo sa kuryente, mapuputulan ka na ng kuryente, ng tubig, kung ano-ano pa yung mga pina-priority. Minsan kasi wrong yung priority natin. Diba marami tayong pinagpe-pray kay Lord, So, yun po, basahin po natin sa Santiago, chapter 4, verse 2. Pag in-evaluate mo yung sarili mo, malalaman mo paano klaseng prayer ang meron ka. So, ito yung sinasabi sa libro ni Santiago or sa English, James, Book of James, chapter 4, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin. Sabi dito, meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. Ang mga bagay na gustong gusto nyo, ngunit hindi nyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Ayan. Hindi nyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo matatanggap dahil, ito po dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mabigyan ang inyong kalayawan. Ayan. Minsan, hindi talaga sinasagot ng Lord yung ating mga prayer. Kaya no. Dahil minsan, baka patungkol sa aking kalayawan, hindi sa aking kailangan. Magkaiba po yung kalayawan at kailangan. Kaya nga, sabi nga nung isang pastor, minsan may mga plan tayo na pinagpipray natin, na pinipilit talaga natin yung Lord na, Lord, pangyarihin mo na to. Lord, sana maging successful ako dito sa plano kong ito. Ito, sabi nung isang pastor dun sa Amazing Hope na si Dr. Julius Dawan, sabi niya, God will destroy your plan if your plan will destroy you. Pag nakikita ni Lord na yung plano mo is i-destroy ka, sisirain yung buhay mo neto, sisirain yung pamilya mo or yung mga tao na nasa surroundings mo. If God sees that your plan will destroy to you, so hindi inaalaw yan ng Panginoon. Then hindi lang yun, di ba tatlong klarong sagot ng Panginoon. Yes, pag nasa right time, nasa right yung motive mo, and possible na nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon at mabuti para sa iyo. Pag nakikita ng Panginoon, wait. Yung pangatlo, wait. Diba? And why wait? Ito, tinuturuan tayo ng Lord na magkaroon tayo ng perseverance in prayer or persistent prayer like Habakkuk, diba? Na talagang sobrang
kahit ganun na nangyari, matagal, masakit, mahirap, 'di ba? Meron siyang perseverance, may pagtitiyaga. Kasi ito, lalo na sa generation natin, we are in the generation of instant, 'di ba? Instant pancit canton, instant coffee, instant relationship. Yan. Kaya nagkakaproblema yung mga parents kasi nagkakaroon ng instant baby, lalo na pag hindi married. So, ayun po, yung nagiging kasi nasa instant generation tayo. Kaya lalo na yung mga kabataan ngayon talagang hindi marunong maghintay. So, ito, tinuturuan tayo ng Panginoon para matuto tayong maghintay. But some of us, di ba, lalo na ako, ayoko talaga yung nagwe-wait. Lalo na ako, and minsan talaga, ito rin tinuturo sa akin ng Panginoon. Minsan pag hindi pa tama, huwag mong pilitin. Bakit tinuturuan lang ako ni Lord at binibigyan niya ako ng perseverance sa buhay. Even kayo, diba? Kasi ako, tingnan mo, apelido ko, madali. Parang lahat na lang ng bagay sa akin, minamadali. So, may wait. Kasi gusto ni Lord, magkaroon tayo ng perseverance. Lalo na ngayon, diba, sa kaligtasan natin, kailangan din natin ng perseverance na antayin natin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, diba? Nobody can say na kailan, pero kailangan nandoon din yung faith natin na strong. Sabi nga, nawa maabutan tayo ng Panginoon sa pananampalataya natin, na nag-uuminit tayo, na nag-grow tayo. Ayan, so yun din sa spiritual na aspeto, kailangan talaga na naghintay tayo sa Panginoon, patiently waiting tayo. At sa anumang, even yung sa personal, dito sa temporal nating buhay, napakalaga po ng waiting. Kasi hindi natin pwedeng isuksok lahat ng bagay kapag hindi pa tama yung oras at hindi pa ito yung God's will. Diba? Diba? Dapat talaga yung will ni Lord. Kasi pag yun, yung nangyayari sa buhay natin, dinidepende natin sa Kanya, yun yung perfect, yun yung maayos. Kaya minsan nangyayari sa natin, mga plano natin, sa mga ginagawa natin, hindi siya maayos kasi hindi siya perfect. Timing, hindi rin siya will ng Panginoon. Kaya minsan nauwi tayo sa frustration, diba, sa depression. So yun yung nagiging result. So ito po yung ating tinuturo sa atin ng Panginoon, pananalangin, 'di ba? May miracle kasi may pananalangin. At si Jesus, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang mag-instant miracle if kinakailangan or sa pangangailangan. So ito yung mga purpose ng miracle ni Jesus. Una, tinuturuan tayo na manalangin. Pangalawa, dahil sa ating, kaya i-reveal ng Lord yung kanyang miracle kasi yun nga, para mapunan yung mga pangangailangan natin. Gaya nito, 'di ba? Limited lang yung nila, yung stock nila. Balikan natin yung kwento. 'Di ba? Limited lang yung tinapay, limited lang yung isda. Yung paano nila i-feed yun? Pero yun, may purpose kasi kaya ginagawa ng Panginoon. Yun yung purpose ng miracle. May miracle kasi may pangangailangan. Una, may miracle kasi may pananalangin. Nanalangin si Jesus. Pangalawa, may miracle kasi may pangangailangan. Pangatlo po, may miracle kasi may papupurihan. So, may bibigyan po ng glory sa pangatlo natin punto. So, ayun po. May papupurihan dahil may miracle kasi mayroong papupurihan. Sabi doon sa John 2 verse 11, ayan, ito yung nangyari sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Yun nga po yung ginawa niyang alak, yung tubig. Yun, ano ba yung nakalagay doon? Ginawa yun ni Jesus, ayan, sa pamamagitan nito
inihayag ang kanyang kaluwalhatian. So, maraming humanga, maraming pumuri sa kanya. Ang galing naman ng yung iba tingin sa kanya, propeta, ganyan. And also, basahin din natin dun sa ating pinag-usapan sa chapter 6, John chapter 6 verse 14 hanggang 15. Sabi dito, na makita ng mga tao ang himalang ito, ayan, after na magpakain ni Jesus. Anong ginawa ng mga tao? Sinabi nila, tunay na ito ang propeta darating sa sanlibutan. So yun nga, tingin nila kay Jesus as propeta. Napansin ni Jesus, nilalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siya sa lugar na yun, umakyat siya sa bundok. So ito po, kung mababasa po natin sa John chapter 18. So ayun po, basahin po natin sa last verse po. John chapter 18 verse 16 ay verse 36. So, sabi dito, sumagot si Jesus, ang karyang ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking tauhan upang hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. So yun po yung kingship ng Panginoong Jesus natin. Hindi po para sa mga bagay na temporary. Tapos sa walang hanggan. So yun po, ginawa niya mga miracles na yun para bigyan ng kaluwalhatian yung kanyang amang nasa langit. At the same time, magre-reflect din yung kaluwalhatian na to sa kanya. So yung tinatanggihan ni Jesus, ito yung world version ng kapurihan. But si Jesus kasi ay eternal God. So hindi siya limitless. So ito po yung mga purpose kung bakit gumawa ng miracle ang ating Panginoon. Una, matuto tayo manalangin. Pangalawa, sa pananalangin natin, walang imposible sa Panginoon. Kung kinakailangan niya talaga mag-perform ng miracle, gagawin niya para i-reveal yung kanyang kapangyarihan. And at the same time, para rin sa kanyang kapurihan. So, ito nga yung danger din sa mga nagpe-perform na alam mo talaga napaka-powerful. Although minsan ginagamit nga yung pangalan ni Jesus na makapagpagaling, pero ang nangyayari yung glory sa kanila po. So, yan po ay sabi ng Bible ay kalapastanganan or blasphemy. So, ano po yun? Matinding kasalanan po yun. So, huwag po natin agawan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Then, yan po, whatever we do, kung ano man yung gawin natin, at ma-witness man natin yung miracle ng Panginoon, always give Him praise. So, ito po yung natutunan natin sa umagang ito. Even sa nararanasan natin ngayon sa bansa, marireveal yung kapangyarihan ng Panginoon at lahat ng tao ay luluhod at sasamba at sasabihin na ikaw ang aming Diyos, ang Panginoong Jesus. O sa umagang ito, yung 3 P, alalahanin po natin dyan sa ating pag-usapan. Unang P, may miracle kasi may pananalangin. Pangalawa, may miracle kasi may pangangailangan. Tapos concern sa pangangailangan mo si Lord, kaya huwag ka masyadong magpanik. And God will show His glory sa mga ginagawa niya para sa atin. And always praise God, ano man yung nararanasan mo, because He deserve. Yan lamang po sa umagang ito. Magandang umaga po. God bless po. Stay at home.